ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline, no? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close, no? Kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline, no? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol, no, yung mga hindi gustong line, no? So after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension, current layer tayo sa dimension, tapos QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension mga boss, no, sa mga previous video natin. Diniscuss ko ito yung quick dimension na ito step by step, no, para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows, no, yung pinto at saka mga bintana, no. Bibigyan ko lang kayo ng idea, no, kung paano gumawa, no. Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator, no. Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo, no. Ngayon ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall, no. So unahin natin yung exterior wall. So ka-current layer tayo sa wall, na-discuss ko naman yung layering mga boss, no, pati yung pag-apply, no. Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos ang command dyan is ML or multiline, no? Tapos justification tayo, no? Tapos scale natin, exterior wall is 0.15, no? 6 inches. Tapos mag-point na tayo. So ayun. So ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon yung interior wall naman, no? Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline, mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos sa justification tayo, dahil center to center, 0 ang aanoin natin, no? Kukunin natin, no? Tapos ayan yung interior wall natin, medyo manipis siya ng konti, no? Dahil 0.10 lang siya, no? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15, no? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So sa totoo lang, sa actual job merong schedule yan mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter yung lapad, yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan, basahin nyo na lang. Tapos yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter, window 1, ito yung 2 meters, no? So ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall, tapos offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yan, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito mga boss, no? So kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline, no? Dito. Tapos once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So ibig sabihin, itong line na ito, naka gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So yun, no? Window 1 is 2 meters, ayon. So ibig sabihin, nag-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan, no? 1 meter doon, 1 meter doon, saka lang tayo maglaline na rito, no?
Tapos mag-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggawa ng mga window na yan. So, same procedure kung dito sa window 2, window 3, at saka sa window 4. So, ito yon, gagawa tayo ng line. Yung guideline natin pwede rito, boss. Yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin. Tapos trim natin. Tapos ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, Mag-o-offset tayo ng 0.75, Kasi 1.5 yan, So, offset 0.75, 0.75 plus 0.75, ito na yon, 1.5 na yon, So, maglaline tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, So, ayun yun mga boss, Okay, ayun lang mga boss, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.